Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tito Biyak. Nakakatulog na yata ang Tito Beth. Siya na ba? Nakakatulog. Sino ba? Ayun na po, Tito. Oh, okay na. Umpisa na. Oho. Okay po. Sir. Wala Ama na Anak ng Espiritu Santo. Amen. Pisahin natin. Pisahin. Wala rin at di makita itong anak ni Maria, sapagkat di pa talaga ay may ibang gagawin pa, misteryong walang kapara. Araw na gusto ng pagkawala ni Kristo. Pumasok, excusa, sila sa templo. Doon nakita ang totoong tuway, hindi mamagkano. Naroot kasalamuha ng marurunong napawa, kahit siya'y isang bata, pantas na magmonokala at matuwid kung magwika. Ang mga pantas at doktor, natakpan ng mga libro, palibhasa nga ay birbo Diyos at haring totoo. Ang tanang mga bihasa natilihan at nagtaka, ang wika ng isa't isa ay sino kaya nila ang may anak sa kanya. Nalalapit naman nagangap ang inang birheng mapalad at pagkabati sa lahat ito ang ipinangusap. Bunso, aniyang anak ko, ano't kami ginayon mo. Ako't 10 ng ama mo, parang olol na totoo sa ng paghahanap sa iyo. Naging salagawang di mo minaganda at kutsang humiwalay ka. 3 araw na balita ang sa iyo ay pagkita. Umagot kapag karakas, Jesus, sa Birheng Ina. Ito ang ipinagbadya
Babae, bakit baga ako'y iyong Dati kinikita? mong alam kahit ako'y umalis man, wala akong paparunan kundi sa pagsunod lamang sa Diyos, Ama kong mahal. Nang ito'y may pagsulit, ang birhe di na umiwi. Si Jesus agad kinawit ni Maria at ni Jose at umuwi na sa Nazaret. Malaki araw-araw itong si Joses na mahal. Ngunit hindi Sinusuway ang utos na ano pa man ang ama't inang magulang. ito'y siyang sabit sulit sa Ebanghelyo at sambit ni San Mateong tumitik na itong berbong marikit it erat subtitus ilis. Ngunit nga baka itong si Joses naman, tutumang Diyos siya, sumunod at tumalima kay Joseph at kay Maria. At ang buong panininta, pagkalinga, tuwi na ni Josep at ni Maria. Kahit minsan di nagbawa sa puso nilang dalawa. Mahalaga itong aral sa pasyon ay orihinal. Siyang dapat tularan. Ang mag-asawa'y magmahalan, magsunuran, gabi't araw. Na mapagsuway sama inang magulang. Dito ay iyong pagmasdan, mga gawang kababahan nitong Diyos na malang. Siya'y haring darakila langit, 10 ng lupa. Lahat na nga ay kanyang gawa. Ngayon ay nag-asal bata, pagbibigay halimbawa. Masuwain, walang muntimang pagtingin. Tama Patay naman yun. nag-angkin. Passion pala. Passion. Putusan ka marahil dumadabog, umangin. Ang wika ay isa pa ng iyong ama at ina. Ang tugon mo'y 1,000 na. Paglaban mo rin talaga at
pagsuway sa kanila. Ilan nga at mataas na akala. Kung anak na sulupi ka, asal mong lubhang masama sa iyo'y siyang sisira. Kundi mo tambing bawan ng mga liko mong asal. Tutungong iyong kakamtan ang lahat mong kahirapan dito nga sa huling araw. Balisan at gunitain tuwi na hirap sakit na lahat na awang tingin sa binata ng iyong ama't ina. Kahit na tagtarin mo ang laman at 10 buto, 10 tanang balahibo, hindi pa sukat ibayad mo sa mga hirap sa iyo. Ibahin ang iyong pagkasuway ay hindi ka katutuhin. Bagkus ka pang iirin ng Diyos na po natin. Kaya ngayon ay ang dapat kay Jesus tumulad ng pagsunod na maluwag sa anumang ipag-atas ng ama't inang nag-iingat. Nang malapit na ang mga arang Yesus sa katauhan, ibig nga ipatanghal ang kaniyang kadiyusan sa taong makasalanan. Ngunit ang kasing esposo, ama sa haka ng tao, si San Jose Bagang Santo, natanturing at totoo ang sasapitin ng berbo. Kaya nga, nang di makita ni Jose ang madlang dusa, ni Jesus na iwi niya, hiningi ang buong sinta siya mamamatay na una. At hindi nga matitiis niyong banal na si Joseph na makita at masilip ang madlang hirap at sakit ni Jesus na kasip-ibig. Nasang magaling si San Joseph na butin, agad namang sinunod din ng Diyos na maawain kaniyang pitatilig. Yaon ang siyang mula na ng pagkakasakit niya, kinakalinga tuwi na ni Jesus at ni Maria si Joseph
na mapaminta. Ay katuto at malinis na puso. Pinalingang ang totoo ng poong Jesucristo at ni Maria ang masaklolo. Sa kalughaang di hamak ng sakit nitong mapalad, di na inibsa ng lagnat. Ito na ang siyang wakas, buhay niyang mabanayan. Ay niwalayan itong maginang timtiman. Ang alagay matibay sa kanyang pagkaratay hanggang sa nakatambuhan. Wala nga aning makapara, itong pagkamatay niya. Daig ang santong lahat na sa kamay nitong mag-ina pumanaw ang kaluluwa. Ang kaluluwa marikit nitong timtimang si Joseph. Tinalubong ng Angeles, pinupuri walang patid tuwing walang kaulili. At kanilang inilagay sa seno nga ni Abraham, sabihin ang katuwaan. Sayang hindi ano lamang ang lahat ng mga banal. Pangunauna na malitang ang talaga sa mga santos propeta. Aniya ay dumating na yaong sasakop sa sala. Manggi. Dito nga napagnilay, lubos na gunam-gunam, di na lubhang mababalam, bibihisan kapag kuha ng kanilang kahirapan. Ay ano'y nang mamatay na ang esposo ni Maria. Inilibing kapag daka si Jesus na may kasama, tumatangis ang dalawa. Ate Mary, ikaw pa rin. Mga ugaling lahat na sinunod ng Birheng Ina, nagluksa kapag karaka, tanda ng ganap na sinta kay Joseph, niyang asawa. At ako aniya lamang kay Jesus na inutusan, pinapaghahanda bilang na maglilinis ng daan na kaniyang lalakaran. Ito ang ibibinyag ko,
tubig na sadyang totoo. Ngunit kung siya'y parito, ang ibibigay sa tao'y grasyang tunay na saklolo. Sa ito'y maipahayag niyong bautistang nangusap. Isang araw na may kagiat sa darating ang Mesiyas na ang nasa ay pabinyag. Si Jesus nga ni nakita, ngunit hindi nakilala ni Juan at ang pinsan niya. Sa loob ay pinagsiya na pagwari kapag dakat. Lalo na nang mapakinggan yaong wikang binitawan. Ako'y binyagan mo, Juan. Dito nagpasiyang tunay ang katoto niya't pinsan. Natilihan at nanlumong yaong marangal na santo. Aniya ay ano ito? Pagbibinyag ang punko sa isang hamak na tao. Bago ay ang karampatan, ang ako'y siyang binyagan ng mahal mong mga kamay. Sapagkat Diyos kang tunay, nagkatawang tao lamang. Sumagot pa itong berbo, Juan, ako ay sundin mo. Itong hingi ko sa iyo, at nang tularang totoo ako ng lahat ng tao. Tumugon si Juan dito sa kaniyang pinsan. Lumusong silang nagsabay doon sa ilog ng Jordan. Si Jesus ay bininyagan. At nang umaho sa pangpang, ang langit agad nabuksan, at ang Espiritong tunay nanaugat pumatnubay kay Jesus na pong mahal. At narinig naman dito boses ng Padre Eterno, ipinangusap sa berbo. Ito ang wika'y anak ko minamahal kung totoo. Tuwang hindi ano lamang. Ano ho, Tita Lucy? Nasangga. Tuwang hindi ano lamang ang buong sangkalangitan. Angheles ay nag-awitan, pagpupurit walang humpay sa
Mesiyas na maalam. Nang maganap na at matapos ang pagbibinyag kay Jesus, nagpaalam na tibobos sa kaniyang pinsat ilog na masintahin nga ang lubos. Nagtuloy sa kabundukan si Jesus na pong mahal at magkukulas yung tunay kusang napatukso naman sa demonyong tampalasan. Ano nga ay nang dumating na sa bundok na pinipita, pumasok kapag karaka sa isang yungib o kuweba doon, nanalangin siya. Di kumain kaunti man doon sa pagayunan. Puyat gutom 10 uhaw. Tiniis na paminsanan sa 40 ngangaraw. Nang maganap ng totoo, pag-aayunan na ito, nagutom na nga si Kristo, dito na nga ni tinukso ng magdarayang demonyo. Nakitulad, nakimukha sa tao ang magdaraya, na parang isang matanda, dumulog na alipala kay Jesus, agad nagwika. O katuto ko, aniya sa masid ko ay anak ka ng Diyos na poong Ama. Ano't ika'y nagbabata, gutom uhaw na lahat na. Totoo nga't naliliham sa sulat na papalaman, mangyayaring walang liban, nasa iyong wika lamang yari ang anumang bagay. Kaya ngayon ang wika ko na inuulas sa iyo, magmadaling ang gawin ito, gawin mo, maging tinapay ang bato at nang may makain tayo. Sumagot na kapagkuwan, yaong si Jesus na mahal, aniya'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tawong sino't alinman. Kung di sa grasya at awa
mga mahal na biyaya ng Diyos Haring dakila. Siyang ikabubuhay nga ng tao, kanyang likha. Sa di mangyaring totoo, daya't lalang ng demonyo, nagbantang nagpanibago, agad dinala si Kristo sa pinakulo ng templo. Kung baga sa katwiran, ang pinakulong tinuran, ay ang katas-taasan na bubeda ng simbahan ng Jerusalem na bayan. Nang doroon na si Kristo, muli na namang tinukso ng mandarayang demonyo. Ibig din niyang matalo, kaya ang wika'y ganito. Aniya ay kung mistula, tantong ikaw ay anak nga ng Diyos Haring dakila. Magpatibulit kang bigla mula diyan hanggang lupa. At sapagkat nakasulat na hindi mapapahamak, kung totoong Diyos anak, pipigilit itataas ng anghel nilang alagad. Tumagot si Jesucristo sa mandarayang demonyo na ang wika ay ganito, huwag aniyang manukso sa Panginoon, Diyos mo. Nang ito ay mapakinggan, niyong demonyong sukaban, ang pagtukso'y inilulan, at si Jesus ay tinangnan, dinala sa kabundukan. Dito sa bundok na ito, ipinatanaw sa berbo ng mandarayang demonyo, madlang bayat mga reno sa kayamanang totoo. Aniya ay ako lamang, may-ari at nagtatangan nitong madlang kayamanan na iyong napagmamasdan sa mga sakop kung bayan. Ang pagsabi ng demonyong lilong dati kay Jesus kay gayare ay
Omnia tibidabus cadens, adorabilis me. Kumbaga sa katuwiran, anitong lilot sukaban, na kung nais mong makamtan, naririto'ng kayamanan, ako ay iyong luhuran. Ay sambahin mo at lumod sa harap ko. Hindi sasalang totoo. Ibibigay ko sa iyo mga kayamanan dito. Ano nga'y nang mapakinggan ni Jesus ang gayong bagay, gumamit ng kadiyusan at buong kapangyarihan, sumagot sa tampalasan. Ang sarili ng demonyo, nilong dati, ay sumagot at ang sabi ni Jesus na pong kasi pati Satanas ang pakli. Sa katuwirang totoo, ani Jesus sa demonyo, Satanas manaw karito, hayot ilag sa harap ko, ikaw ay pasa impyerno. Maalaman sa sulat na papalaman ang pong Diyos nga lamang, siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. Nang marinig ng demonyo itong winiika ni Kristo, na at naglumo at nabulit sa impyerno, takot na di mamagkano. Isipan itong demonyo, sukaban. Si Jesus ay tao lamang, natanto kinakasihan ng Diyos sa kalangitan. Ano pa nga'y sa matapos ang pananalo ni Jesus sa demonyong lilong-loob, sa langit na may nanaog anghel na sugo ng Diyos. Umaawit ang karamiang angheles, dalay tinapay at tubig, at alaalang masakit ng Ama
niyang marikit. Kumain na kapag kuwan si Jesus niyong tinapay. Lumag-ok ng tubig naman, saka pinasalamatan ang Ama sa kalangitan. Sa bundok na ito ang poong Hesukristo. Sa hurday pinagsisino, pati si San Juan Santo ng mga lilong Hudyo. Nang makita at mapagmasdan ng Pariseyos na tanan, mga gawang kabanalan ng prekursor na si Juan doon sa ilog na Jordan. Siya ng lahat, Pariseyos at Eskribas, sa loob nila't hinaga. Siyang totoong Mesiyas, si San Juan, na buminyag. Kaya nga't ang naisipan ay ang kanilang paroonan. Tatanungin baga bilang, kapag dating agad naman tinanong na si San Juan. Ay Ginoo, ikaw baga ay si Kristo. Ani Juan, hindi ako. Kung gayon, ikaw ay sino? Si Elias, bagay santo. Alisan huwang mapalad. Ako'y hindi si Elias, hindi propeta at pantas. Boses akong nagtatawag niyong mahal na Mesiyas. Ay siya lamang na naglilinis ng daan na kaniyang lalakaran. Kaya nga ang katampatan kayo'y magiba ng asal. Nang matanto at mabatid ng mga embahadores, nanaw na sila at umalis. Gawa ni Juan mabait, binyagan, balang lumapit. Binyagan. Ano pa nga't pagkarinig na si Juan napipiit, si Kristo'y agad nagtindig, sa paglakad ay sumapit sa itaas ng Nazaret. Manangayang naisipan sa Capernaum, pumanaw.
at doon siya tumahan. Paghanap sa nadidimlan na taong makasalanan. Malapit na yang sabi nitong makapangyayari. Bati ni Juan Gayari, wikay etcheg nos day quitolis peccata mundi. Itinuturo sa tao, tingnan diyan ang kordero, ang Diyos na masaklolo, na kawawang totoo ng kasalanan sa mundo. Jesus ay umalis at umuwi sa Nazaret. Yaon naman si San Andres at ang kasama'y inakit sumunod sa puong ibig. Ngunit at yaong kasama ni Andres agad kinita, wika ng ibang biyahasa, yaon daw ay hindi iba't si Juan Ebanghilista. Tawa'y nagsisunod doon sa bahay ni Jesus. Nang sila ay mapanood ng birheng inang tibubos, tuway di matapos-tapos. Doon sila inaralan ni Jesus na poong mahal ng pagkakaginhawahan. Nang matapos mapakinggan, nalis na sila at nanaw. Tuwang walang makapara ng kanilang kaluluwa. Ang ginawa kapag daka ni Andres kung sino siya, si Simong kapatid niya. At sa laking katuwaan ng kanyang gunam-gunam, si Simon ng masumpungan, binati na kapag kuwan wikay bidimos Mesiya. Sa makatwid kung baga, amin nanyang nakita ang Mesiyas na maganda. Kaya irog sumunod ka, hamo siyang makilala. Nang matanto at mabatid ni Simon, sabi ni Andres, sumunod sa Nazaret. Doon naman nang sumapit, binati ng poong ibig. Ang
kay Jesus na pahayag, Simon ang iyong pamagat, na kay Hona kang ang anak, at mula ngayon ay Cephas ang sa iyo'y tatawag. Itong sipas na wika ko na itatawag sa iyo. Ang kahulugan ay Pedro, sa makatuwid ay bato, tigas na di mamagkano. Nang ito'y may pangusap niyong mahal na Mesiyas, doon siya pinalagak na maghapon at magdamag, inaralan ng banayad. Sa kanang pagkaumaga, si Jesus ay lumakad na. Yaong tatlo ay kasama. Si Felipe ay nakita doon sa bayang Betsaida. Binati na ng ganito ng poong si Jesucristo. Felipe, ako'y sundan mo. Sumunod namang tutuwa si Felipe sa kordero. Nang isa namang umaga, si Nathanael ay nakita si Filiping mapaninta. Binati kapag karaka, ito ang ibinadya. Malu, Sis Malu. Sis Malu, ikaw. Ani Pilipeng katuta ay nakita ng mata ko si Jesus na Nazareno, yung pangakong totoo ng mga propetang santo. Wikang yaong ang mabatyag, ni Nathaniel ay nag-usap. Ano kaya at nagbuhat sa Nazaret ang Mesiyas, yaoy isang bayang hamak. Dili baga nagbibilin sa Eucharistura'y hayag din ang Mesiyas kung dumating, di bangat sa bilin ipanganganak na birhen. Saka ngayon ang wika mo na siya ay Nazareno, ani Pilipi ay oo, mangyayaring ang totoo sa Galilea, paparito. Kung ibig mong makilala sa akin ay sumama ka, at agad namang nakita si
Jesus ay binati na ni Pilipeng nagbabadya. Ang isinagot ni Kristo na ang winika'y ganito. Aniya ay tingnan ninyo, ang Israelitang tao sa akin ay naparito. Si Nathaniel ay nagbadya, Maestro, sana niya ako'y iyong nakilala. Ni Jesus en Guerra ay doon kita nakita. Do'y dinadalangin mo sa Diyos Haring Ama ko na ipakita sa iyo, ipakilala kung sino ang Mesiyas na totoo. Gayong wika ng masabi ni Jesus na pungkasi sa katuwaang malaki, si Nathaniel ay nagpuri, wika kay tues Peleus Dei. Idinugtong na wika rin, puring tuis Rex Israel, kung baga tatagalugin, anak ng Diyos kang tambing at hari ka ng Israel. Nang mabati na ng gayon, ay luwi ng itungpon. Si Nathaniel Palanyoy, si Bartolomeng Apostol, pahayag ng marurunong. Nang si Jesus ay sumapit sa bayan niyang Nazaret, ay nangagsisimang pilit yaong 5 apostoles na kaniyang iniibig. Isang araw naman sila tiniging sa isang boda. Kasama ang Birheng Ina, naglakbay kapag karaka doon sa bayang Kana. Nang silang ay dumating doon sa mahal na piging, ay oras na ng pagkain, pinaluklok ng Birhen at si Jesus ay kapiling. Sa karamihang totoo, nagsidalong mga tao. Kinulang ng alak dito, kahihiyang magot-mago iyong bunying desposado. Nang matanto ni Maria, nilihim ang anak niya. Bunsong giliw ko niya, dito ay walang alak na
nahihiya ang may boda. Nang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo'y magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-aawitan ng mga bansa. Tayo'y itinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Buksan mo ang aming puso, Panginoon, upang madama namin ang kagandaang loob ng Diyos sa aming buhay. Nang sa araw na ito, ang aming pakikipagtagpo sa iyo, ay lubos kaming makapagpasalamat sa lahat ng biyayang aming natatanggap. Banal na Espiritu, buksan mo ang aming mga isip upang kami ay magkaroon ng kakayahan na unawain at tanggapin ang salita ng Diyos. Halina, Banal na Espiritu, manahan ka sa amin. Halina at pangunahan mo kami sa aming pakikinig, pagninilay at pananalangin. Halina at tulungan mo kaming makatugon sa kalooban ng Diyos Ama at makasunod kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Chapter 4, verses 1 to 11. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ang diablo.
Doon, 40 araw at 40 gabi ng pag-aayuno si Jesus ay siya'y nagutom at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos ay Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.